worship you. Tayo po ay mananambahan ngayong oras na ito. Pero bago po tayo pumasok sa presensya ng Panginoon, ipahanda po muna natin ang ating mga puso. So pwede pong by yourself, no? Pwede niyo pong i-open ang heart niyo sa Panginoon. Magsambit po kayo ng papuri sa Diyos. No? Pahintulutan po niyo ang Panginoon na patuloy na mangusap, manahan sa puso ng bawat isa. Sige po, makipag-communicate po muna tayo sa ating Diyos. Let us appreciate ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Walang magsasabi dito na hindi mabuti si Lord. Lahat ng tao magsasabi, ang Diyos po natin ay mabuti. Hallelujah, Lord God. We worship you. We glorify your name, Lord. Opo, Panginoon, ikaw ang nag-iisang Diyos. Walang katulad, natatanging Diyos na nagmahal sa amin. Lord, kung sino kami, tinanggap kami ng buong-buo, walang condemnation. Lord, lahat punong-puno ng pag-ibig, lahat ginagawa mo with love, oh God, para po sa amin. Lord, we appreciate ang biyaya mo sa aming mga buhay. We appreciate ang buhay, Panginoon, na ipinapahiram mo sa amin. We appreciate yung lakas, O God mo, na nagsusustain sa amin. Lord, hindi lang sa buong maghapon, kundi sa buong isang linggo, Panginoon, na lumipas. Panginoon, salamat po. Lord, we also appreciate, Panginoon, Lord God, yung hininga. Salamat kasi ikaw yung aming hininga. Ikaw ang aming Panginoong buhay, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Kaming magkakapatid ay narito, Panginoon. Isa lang ang goal namin. Lord, ang makarinig, Panginoon, mula sa iyo. Ang maupo sa iyong paanan, ang maministeryuhan mo, Panginoon, ngayong araw na ito. Lord, I pray, ang bawat puso namin, Panginoon, ay likhaan mo ng pusong nagpupuri sa Diyos na napakabuti at napakadakila, O God. Opo, Lord God, punuin mo ang aming mga puso ng pasasalamat, nang sa gayon natural na lumabas, Panginoon, yung mga words ng papuri na nanggagaling sa aming mga puso na tiyak na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo, O God. Oh Lord, wino-worship ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin dahil ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, kulang ang salita, kulang ang mga salita, Panginoon, para Lord, masabi namin sa iyo kung gaano kami nagpapasalamat, Panginoon, at kung gaano ka naging mabuti at tapat sa aming mga buhay. Lord, salamat, salamat, salamat po, Panginoon, sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pananambahan ngayong oras na to. Lord, I pray, wag mo kaming lalagpasan. Bawat isa po sa amin ay katagpuin mo, punuin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Lahat, Panginoon, ang may mga daladalahin, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon, kabigatan. Lord, we declare sa pangalan ni Jesus, lahat ng kabigatan ay aalis, O God, dahil sa presensya mo. Lahat, Panginoon, ng mga pagsubok, mga stress, mga anxiety, lahat ng ito ay mawawala sa presensya mo in the mighty name of Jesus. Lord, tanging ang pinahintulutan lang namin ay ang Espiritu mo na magpapalakas sa amin, mag-encourage sa amin, Panginoon, magpapatatag sa aming pananampalataya, O God. Lord, sa iyo po ang araw na ito. Ito po ay araw mo. Pahintulutan mo kami, Panginoon, na Lord, maabot namin, mahipo namin ang puso mo sa pamamagitan ng aming mga awit, ng aming mga papuri para sa iyo, O God. Holy Spirit, take your place. Pangunahan mo po ang aming pagpupuring ito ngayong araw na ito, pananambahan na ito. Ang bawat isa, Panginoon, ay punuin mo ang aming mga puso, Panginoon, ng iyong presensya at ng kagalakan, kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po namin ibinibigay, O God, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, meron po ba tayong bago? Meron po tayong VIP? Si Rona lang po ba? Sino pa po? Meron pa po ba? Ayan, so alam ko naman sa susunod, no? Alam ko mayroon tayong regalo sa Lord sa susunod na linggo, no? Another kaluluwa po para sa Panginoon. So sige po, i-welcome po natin yung ating bago, no? Ikot tayo, i-welcome natin siya para ma-feel niya na siya ay belong sa ating family. At i-greet din po natin yung ating mga kapatid
mga labi. Magsasaya sa iyong nilikha, o halina, tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanya ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya, di magkukulang ang Panginoon, di ako bababaya. At pipiliin ko ang sumamba, at pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Palakpakan po natin yung ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Pakibati niyo po yung mga katabi niyo kung babae, napakaganda mo sa umagang to at napakagwapo mo this morning, no? At pakisundan mo na rin, no? Huwag kang nakasimangot. Amen. Sa presence ng Panginoon, dapat masaya po tayong lalapit, sasamba, magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Sino po dito ginawa ng milagro ng Panginoon sa loob ng isang linggo? No, iningatan po tayo ng Panginoon at patuloy na iniingatan, and He deserve our praise today, church. Amen. Misa pa, bigyan natin ng clap offerings to Jesus. Hallelujah! We glorify you, Jesus. We thank you, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Hallelujah. We worship you, God.
will continually praise the Lord. Hallelujah! Sa'yo, Diyos, ang papuri at pagluwalhati. Sa'yo, Diyos, ang pagsamba at pagdakila. Sa'yo, Diyos, ang aming awit at pagpupugay. Sa'yo, Diyos, ang paglundag at bawat sayaw. Pupurihin ka habang ako'y nabubuhay. Sasambahin ka buong puso't kaluluwa. Kadakilaan mo'y taniyak sa sanlibutan. Ang ngalan mo'y ihahayag magpakailanman. Sa'yo, Diyos, ang papuri at pagluwalhati. Sa'yo, Diyos, ang pagsamba at pagdakila. Sa'yo, Diyos, ang aming awit at pagpupugay. Sa'yo, Diyos, ang paglundag at bawat sayaw. Pupurihin ka habang ako'y nabubuhay. Sasambahin ka buong puso't kaluluwa. Kadakilaan mo'y taniyak sa sanlibutan. Ang ngalan mo'y ihahayag magpakailanman. Minsan ba pupurihin ka habang ako'y nabubuhay. Sasambahin ka buong puso't kaluluwa. Kadakilaan mo'y taniyak sa sanlibutan. Ang ngalan mo'y ihahayag magpakailanman. Minsan ba pupurihin ka at pupurihin ka habang ako'y nabubuhay. Sasambahin ka buong puso't kaluluwa. Kadakilaan mo'y taniyak sa sanlibutan. Ang ngalan mo'y ihahayag magpakailanman. Mas malakas sa'yo, Diyos, ang papuri at pagluwalhati. Sa'yo, Diyos, ang pagsamba at pagdakila. Sa'yo, Diyos, ang aming awit at pagpupugay. Sa'yo, Diyos, ang paglundag at bawat saya. Sa'yo, Diyos, hallelujah! Sa'yo, Diyos, sa'yo, Diyos, sa'yo, Diyos, sa'yo, Diyos. Hallelujah, we praise you, Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest honor, Panginoon. Salamat po. Sa'yo lahat ng papuri. Sa'yo lahat ng pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Gaya ng aming awit, Panginoon. Binibigay namin sa'yo lahat ng papuri, Panginoon. You deserve all the praise, God, Panginoon. Sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tumanggap sa amin, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng aming pagsamba. Hallelujah, God.
masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanatan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan
salamat po sa iyong sukdulang biyaya sa amin. Lord, tunay Panginoon, nandito po kami dahil sa biyaya, dahil sa awa mo po sa amin. Lord, this morning, allow us to glorify you, to give you praise. Because Lord, you deserve, Panginoon, yung pinakamainam po na pagpupuri at pagsamba. Lord, salamat po. Pinupuri po namin kayo sa umaga po ito. Itinataas po namin kayo regardless ng nararamdaman namin, ng aming nararanasan. Lord, deserve mo yung papuri, yung pagsamba, Panginoon, na nanggagaling po sa iyong mga anak. Lord, salamat po. Nandito kami lahat dahil sa biyaya mo. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Tinataas po namin kayo. Luwalatiin ka, Panginoong Jesus, aming Hari, aming Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Na may isang tinig. Karapat-dapat ang mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Oh, Lord, karapat-dapat ka. Thank you, Jesus. Pupurihin ka. Ang kasalanan ko'y pinatawad na, walang hanggang pag-ibig mo, Diyos. Biyaya mo'y sapat, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Karapat-dapat ka. Oh, Jesus. Karapat-dapat ka. Purihin ka. Hallelujah. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal. Come on, church. Let's adore Him this morning. Hallelujah. Amen.
ang kapurihan. To the King! Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Come on, church, to the King! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Pupurihin ka, Come on, church, para sa ating hari. Amen. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Kadakilan mo, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Kadakilan mo, kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Jesus. Come on, church, to the King. To the King. Oh, Jesus. To the King. Hallelujah. Come on, pwede po ba tayong magpuri? Sumamba sa ating hari. Ang hari po na darating. Ang hari na babalik sa atin. Harabakhandaraba to the King. Harabashikarabakayaraba. Sa lahat ng nananabik sa pagbabalik ng hari. Papuri sa hari. Sa lahat ng nananabik ng kanyang muling pagbabalik. Papapuri, pagsamba sa aming hari. Sa haring babalik. Hallelujah! Come on, church! Worship the King! Worship the King! He's coming! He's coming very soon! Come on! Papurihan ang ating hari! Hallelujah! 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 We worship you, our King! O sinasamba ka po namin, pinapupurihan ka namin, aming Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka po namin sa umaga pong ito. Maraming salamat po, Diyos. Tunay, Panginoon, Ikaw ang aming haring buhay. At ang aming hari ay babalik. Babalikan kami ng aming hari. Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Diyos. Lord God, may inihanda ka para sa aming lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, ng iyong bayan, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, Lord, we ask, Panginoon, maranasan ka po namin. Hayaan mo ang langit ay bumaba dito sa lupa. Let your kingdom come, let your will be done. Sa umaga pong ito, Diyos, Lord, we ask, Panginoon, sa umaga pong ito, ang iyong mayamang presensya, Panginoon, sa lahat ng sugatan, Panginoon, sa lahat ng napapagod, Panginoon. Lord, we declare your rest, Panginoon, sa lahat ng nagugulumihanan. We declare your peace right now. Sa lahat ng may pangangailangan, we declare your provision right now. To continue to overflow, Panginoon. Sa lahat ng may sakit at karamdaman, we declare healing, Panginoon. Physically, emotionally, spiritually, aming Diyos. Sa umaga pong ito, aming Panginoon, patuloy ka namin kinikilala, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa isang linggong itinawid mo kami. Lord, ang daming nangyari ng isang linggo. Madaming namatay because of the shooting sa mga eskwelahan.
maraming aksidente, and even earthquakes, Panginoon. Panginoon, pero kami tinawid mo, iningatan mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. And Lord, sa umaga pong ito, bago po kami magpatuloy ng iyong pag-aaral ng iyong mga salita, Lord, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng nakaranas, Panginoon, ng kawalan. Lord, yung mga bata, mga nanay, Panginoon, na nawalan ng anak through the shooting, Panginoon. Comfort them. Lord God, ganun din, Panginoon, ang mga bansa na niyanig muli ng lindol. Ang Venezuela, ang California, ang Japan. We declare your peace, Panginoon, O Diyos. Even ang Mindanao, Panginoon, O Diyos. Even ang Pilipinas na nakaranas muli ng lindol nitong nagdaang mga araw. Nagde-declare kami ng kapayapaan mo. Peace that surpasses all understanding, Panginoon, O Diyos. Na naniniwala kami, Panginoon. Lord God, ito po ay senyales. Ito po ay paalala na ang aming hari ay muling babalik. Panginoon, pahintulutan mo kami. Datnan mo ang aming mga puso, Panginoon, na nagtatapat at nagmamahal sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po namin tinataas patuloy ang aming bansa. Alam mo nangyayari. Alam mo, napakagulo na ng aming political system, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa iyong aming bayan. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Dalangin namin, patuloy kami, Panginoon, mga Kristiyano, mga anak mo, patuloy na idulog sa iyo ang bayan pong ito. And Lord, sa amin pong pag-uusapan, sa pag-aaral ng iyong mga salita, pagpalain mo po kami, samahan mo po kami, Panginoon. We declare, Holy Spirit, yamang ikaw po ay sumasa amin at nasa amin. Lord, teach us, guide us. Lord, ikaw po ang mangusap sa amin. Sa umaga pong ito, marinig naming malinaw ang tinig mo upang ma-move kami sa naisin mo sa umagang ito, hindi lang sa umaga pong ito, even sa gusto mong ipagawa sa amin. Lord, maraming salamat po. Tinitiwala po namin sa iyong umagang ito. Maluwalhati ka, maparangalan ka, Panginoon. And Lord, maitaas ka sa umaga pong ito. Holy Spirit, take your place. Lord, kubkubin mo ang buong pagkatao namin, turuan mo kami, maranasan ka namin sa umaga pong ito. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin tinitiwala ang umagang ito. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palakpak po para sa ating hari. Sige po, bago po tayo maupo, let's declare, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa po, the rest of my life will be the best of my life. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Pakisabi sa katabi mo, magandang umaga. Good morning po sa bawat isa. Wala po ang ating pastor dahil siya po ay naimbitahan sa isang simbahan na magsalita. Kaya wala naman po kaming choice ni Ate Alicia, kundi magpalitan, okay? Pero salamat po sa pribilehiyo na pinagkatiwala po ng Panginoon na tayo po ay gamitin. So sa umaga pong ito, sino pong excited for our training? Ayan, so magsisimula na po ito next week. Kaya sana po wag po kayong uuwi na hindi pa po kayo nakapagpa-enroll kasi may gagawin po tayo para sa Panginoon sa huling araw po na ito. So sa umaga pong ito, pakikuha po ang inyong mga Bible, notebook at ballpen. Sa atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito, malaki pong kinalaman. Bakit tayo magti-training, ate? Bakit po tayo mag-win souls? Kasi meron pong ginagawa na ang Panginoon. Amen. Ayan. So this morning po, ate, Bunso, palabas na ako ng slide ko. So pag-usapan po natin ito, gusto ko lang po kayong i-remind sa mga nangyari for this past few. Actually, yung June po natin ay napakadugo. Bakit? Kasi po, grabe, ang kalikasan po ay nagsasabi na ang hari po, ang ating Kristo Jesus, ay muling babalik. Sabi mo sa katabi mo, babalik si Jesus. Ang tanong, handa ka ba? Even po ang mundong iginagalawan natin, ang kalikasan po ay nagsasalita na at ang kanyang sinasabi, may babalik. At bago po bumalik ang ating Panginoong Jesus, may nangyayari po. Sabi po sa Matthew 24, verse 4 to 8, pakilabas po, sabi po niya dyan, Matthew chapter 24, verse 4, sabi niya dyan, verse 4,
Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." So, wag po tayong basta-basta magpapadaya kasi marami pong deception ngayon. Sabi ng verse 5, sabi niya dyan, "For many will come in my name claiming, I am the Messiah and will deceive many." Pahingi po ng picture. Unang senyalis po na si Jesus Christ ay babalik. Unang-una, maraming nagkiklaim sa panahon po natin na ngayon na na si Jesus Christ po ay muling nag-reincarnate or nag-resurrect. Ayan. Isa po ito sa Brazil. Ito po ay sa bansang Brazil na he claimed that Jesus Christ is nag-reincarnate sa kanya. Okay po? Meron pang isang picture. At ano po yan itsura, ginaya. At the same time, meron din po silang mga disciples. At ang disciples nila hindi po hundreds, bagkos 1,000. Because the Bible declares, sa huling panahon, maraming magsasabi na He is the Messiah. And marami po silang madideceive. And they are the 2% only sa bansang Brazil. Ang dami po niyan. Kung isi-search nyo po sila, napakarami. Iba't ibang bansa, maraming nagkiklaim that Jesus Christ, they are the Messiah. Verse 6, sabi po niya dyan, punta tayo sa verse 6, ano pang mga senyales na ang ating hari ay babalik? Sabi niya dyan, verse 6, "You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed." Ang ganda, no? May maririnig daw po tayong mga, pag sinabing rumors, sabi-sabi na may gera, pero may makikita po tayo na nagigera talaga. But sabi niya dyan, wag daw po tayong maalarma. Sabi po ng verse, "Such things must happen, but the end is still to come." So ibig sabihin, ito pong nangyayari na to, hindi pa po ito ang katapusan. Bunso, palabas po ako ng PowerPoint. Noong nakaraan lang po, alam naman natin February, March, naggera ang Iran, Israel at ang US. Kaya po, takot na ang langis ay pumalo ng 180. Sino po nakapagpagasolina ng 180? Nakaranas kami 150 na gas. Hindi man lang gumalaw yung gauge namin sa sobrang mahal ng gasolina. Imagine po, noong nakaraan, bago yan, meron na namang tinarget din ng US ang Venezuela, ang North Korea, and ngayon po, kung hindi nyo pa po nabalitaan, ang Russia at ang Ukraine ay nagigera na naman. Imagine, sabi ng Bible, that's rumors and wars also. Pero sabi ng Bible, hindi pa po yan. But, kung nakita nyo po yung nangyari sa kanila, pag pinanood nyo po sa balita, national, sa mga balita, talaga, grabe, ang dami nang namatay, ang daming casualty. Pero sabi ng Bible, hindi pa daw po yan. Verse 7, sabi niya dyan, eto po, sabi ng verse 7, kasunod po niyan, "Nation will rise against nations," yan po yon, "and against kingdom against kingdom." Yan po yung nangyayari. There will be famine. Okay, may mga tagutom talaga na nangyayari talaga. Kapag kasunod po ng gera ay tagutom. Bakit? Siyempre, kung na-demolish lahat, yung kanila pong mga establishment, particular po magkakaroon ng tagutom. Pero ito po yung isang mga senyales pa. Verse 7, "And earthquakes in various places." Bunso, palabas ako niyan. Sabing ganun, maraming mga lugar ang lilindolin. Dito po makikita natin yung earth. Marami pong bansa na niyanig ngayon. Ate, yung nasa panood nga natin yung balita. Baka hindi nyo pa po alam. 3 bansa po ang niyanig. Actually, pang-4 po tayo. Nauna lang tayo. Pero nitong last, bago mag-weekend, naulit na naman po. 6.5, kung di po ako nagkakamali, sa banda na namang Mindanao. So, imagine po, sa buong mundo, nakakaranas po ng lindol. Panoorin lang natin a very short video clips, na makita natin ano pong nangyayari, hindi lang po sa Pilipinas, but it is a happening all over the world.
Kaya po mga kapatid, ito po ay paalala na ang mundo ay nagsasalita. Ang paligid ay nagsasalita. Pwede palakas natin? Yan po ay sa airport ng Venezuela. Sa Kapitolyo po. Tinara muna ang paliparang wasak na wasak sa tindi ng pagyanig. Mire cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Dios mío, está temblando. Unti-unting gumuho ang gusaling ito sa Nagua-Nagua sa Carabobo. Dios amado, que no haya nadie abajo. Kasunod yan ang kambal na lindol na tumama sa Venezuela. Dios amado. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, 6:04 p.m. oras sa Venezuela. Alas 6 naman ng umaga dito sa Pilipinas, yumanig ang magnitude 7.2 na lindol. Wala pang 40 segundo, nasundan yan ang mas malakas na pagyanig at umabot sa magnitude 7.5. Ang epicenter ng dalawang lindol, parehong naitala sa bayan ng Yumare. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Venezuela sa loob ng mahigit 100 taon. Maraming bahay at gusali ang tuloy. Ito daw po ay naranasan nila sa sa loob ng 100 taon, ngayon lang nila naranasan po 'yan. The Bible declares, ang sabi po sa binabasa natin, verse 8, all these are the beginning of birth pains. Matthew chapter 24 verse 8. Yan po ay pasimula pa lamang ng mga birth pains. Sa mga nanay na nabuntis na kagaya ko, alam niyo po ang birth pain, pag kayo po ay buntis. Yung tipong kala mo manganganak ka na, pero hindi pa pala. Ang tawag po doon birth pain. Okay, nag-labor ka ilang araw, pero hindi ka pa pala manganganak. Ang tawag po doon ay birth pain. Hindi ko po kayo tinatakot, but it is all a reminder para sa ating lahat. Ibig sabihin ng Biblia, mas marami pang mas matitinding paparating. Kasi the Bible declares, it is all these are the beginning of birth pain. Nagsisimula pa lamang. But ang mundo, sinasabi nila na first time itong naranasan sa bansa nila. First time po ito sa loob ng ilang libong taon. Pero ang Biblia, pinotray na to, sinabi na to, mangyayari yan. Pero, sabi ng Bible, simula pa lang. Hindi pa ito ang wakas. Kaya kapatid, ito po ay paalala na ano ang gagawin natin kapag tayo po ay nandito sa mundo. Imagine po, dito lang sa Pilipinas, nung nakaraan pong pasukan, di ba? June 8 sa may Mindanao. Ang ganda ng umagan, ang mga estudyante nasa school lahat. Di ko na pinapanood ang haba. Talagang nilindol po sila literally habang nagfa-flag ceremony. Kapatid, ang mundo, ang paligid ay nagsasabi na these are the beginning of birth pains. Nagsisimula pa lamang. Bakit? Kasi sinasabi ng Bible na may Kristong darating. Bago po siya dumating, may mangyayari talaga. Ang tanong po sa ating lahat is this. Ate, labas mo yung dalawang tanong natin. Dalawang tanong po ang sasagutin natin sa umaga pong ito. Number 1 question. Kung ito po ay nangyayari, paano tayo mamumuhay kung tunay nating nauunawaan ang urgency ng panahon? Paano ka mabubuhay, Kristiyano? Paano mo ibibigay ang sarili mo kung nakikita mo ang paligid, ang kalikasan ay nagsasalita na ang naman ang nangyayaring phenomenon na sinasabi nilang climate change,
na tinatawag is only the beginning of birth pains. Ibig sabihin, may mas matitindi pa pong paparating. Hindi po ako propeta, pero ang Biblia ang nagsasabi may paparating pa. Ang tanong lang po sa ating lahat, number 1, paano ka mabubuhay? Mabubuhay ka ba para lang sa sarili mo? Mabubuhay ka lang ba para lang makuha ang lahat ng gusto mo sa mundong ito o may gagawin ka? Kayo po ang sumagot ng tanong. Sabi po niya dito, kung alam mo na maiksi na lang ang panahon, if you know the time is running out, ibig sabihin, there's no room for delay. Hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Kasi anytime, pwedeng mangyari sa atin yung nangyaring lindol. Tama po ba? Ako ang na-experience kong lindol is plus 1990, hindi ko na matandaan, 1990 kopong-kopong pa. Naakala ko po, kasi double deck yung higaan namin, akala ko may natutulog sa taas, tapos niyayanig niya lang yung kama ko, yung pala lumilindol na. Imagine po, paano tayo mabubuhay sa mundo na alam natin na wala tayong kasiguraduhan. Kaya po sa umaga pong ito, our topic is all about the kingdom enforcer. Ate, kailangan na po natin, ate, kuya, mga kapatid, kailangan na nating isulong. Ano ang kaharian ng langit habang may panahon? Sabi mo sa katabi mo, habang may panahon. Sa umaga pong ito, dalawang bagay po. Unang tanong na sasagutin natin, paano dapat mamuhay ang isang tao, ang isang Kristiyano, kung alam mo at alam ko at nauunawaan ko ang urgency ng panahon po natin. Sabi ng Romans chapter 13, dito po tayo magsisimula. Ayaw ng Diyos na magsisimba ka lang, tapos maririnig mo lang, tapos wala kang gagawin. Ang panalangin ko po sa umaga pong ito, Holy Spirit, kausapin mo kaming lahat. Pag kinausap ka ng Diyos, sabi ng Bible, huwag mong titigasan ang puso mo. Kasi the moment your heart will be hardened, magiging manhid ka, at kahit anong usap sa iyo ng Diyos, hindi ka na makikinig. Kaya the moment na sabihin sa iyo ng Lord, sinabi niya na nag-instruct na siya, gawin mo na. Huwag ka nang magpatigas-tigas, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Punta tayo sa verse ate, Romans 13 verse 11. Paano tayo mamumuhay? Sabi niya dyan, and do this, understanding the present time. Unawain daw po natin itong panahon na ito. The hour has already come for you to awake. Sabi niya, to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believe. Sabi ng Roman, sabi ni Paul, ang panahon po natin ay napakaiksi na lang. But marami daw Kristiyano, maraming mananampalataya ay natutulog. Kalabitin mo yung katabi mo kung tulog. Gisingin mo na. Hindi po panahon ng lamierda, hindi po panahon ng bakasyon, hindi panahon ng kung saan-saan nagpupunta. Kasi ang panahon ngayon ay dapat tayong magising. Because sabi ng Bible, our salvation is nearer than what you think. Yung kaligtasan mo nung una kang naniwala, ay mas malapit na kaysa sa inaasahan mo. Nung panahon po na nakakilala ka sa Lord, sabi ng unang narinig mo, babalik si Jesus. Ilan taon ka na, ilan taon na tayo nag-aantay. Pero makinig ka po sa akin. Yung sinasabi ni Jesus na malapit na siyang bumalik, I think this will be the very, very nearer. Bakit po? Ang even po ang kalikasan, nagsasalita. Kasi po ang inaantay po, alam nyo kung ano? Yung mga yelo sa Iceland ay unti-unti nang natutunaw at nagre-react na po ang karagatan. Kasunod ng karagatan, nagre-react po ang kalupaan. At ang inaantay po na the big one, it will happen. Huwag lang mag-antay. Antayin nyo po. Kaya lang po I believe it will happen pag wala na po ang simbahan. Pag wala na po yung mga Kristiyanong naniwala, nagmahal sa Panginoon.
Kasi it will happen. Kasi ang sabi ng mga scientists, pag lumindol ng the big one, talagang 1/3 ang mundo ang mawawala. Yung natutunaw po na yelo sa norte, magke-create daw po siya ng malaking tsunami at ang mabubura po sa mundo ay ang Florida. Maraming bansa ang mabubura. Yung buong Brazil, Venezuela, burado po yan pag yun po ay nangyari. Kaya pansinin niyo po, ang mga science, ang pag-aaral sa mundong ibabaw, nagsasabi na totoo ang Biblia. That Jesus the King will come very soon than you think. Kung sa tingin mo, hindi babalik si Jesus, sige, yan ang paniwalaan mo. Pero ang mundo, yung kalikasan nagsasabi, babalik siya. Amen? Sabi po ng verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. Ang araw daw po ay malapit na. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Verse 13, let us behave decently as the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality, not debauchery, not dissension and jealousy. But verse 14 says, rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Kung meron tayong dapat baguhin sa ating pamumuhay, is ang ating pag-iisip. Sabi mo, pag-iisip. Number 1 na gustong sabihin sa natin ng Lord sa umaga pong ito. Number 1, wake up from your spiritual sleep. Kapatid, gising! Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Kung ang spiritual life mo on and off, kabahan ka. Kung ang pamumuhay mong Kristiyano ay karnal, matakot ka. Bakit? Pag bumalik si Jesus, baka manginig ka sa takot. Maniwala po kayo, lahat ng sinabi ng Biblia totoo. Kasi pag-aralan nyo po ang science, pag-aralan nyo po ang mundong ginagalawan natin, nakita nyo po ba yung bagong lumutang na isla sa may bandang Cagayan, sa may Babuyan Island, na parang isang volcano na galing sa ilalim ng karagatan. At ito po ay active volcano, sabi ng mga scientists. At ito po ay lumabas, nangyari nung lumindol po. Imagine, uulit-ulitin ko po ito sa inyo, ang kalikasan nagsasabi, babalik si Jesus sa ayaw mo't sa hindi. Ang tanong, are you awake from your spiritual sleep? Hindi po pwedeng mga Kristiyano tutulog-tulog. Panay lakwatsa, panay layas, wala po tayong problema dyan. Pero kung nakikita mo ang paligid, dapat nagmamasid ka. Dapat observant ka, anong dapat kong gawin. Maayos ba ako? Search your heart. Sabi dito, gising. Kasi ang pagiging tulog sa spiritual ay hindi lang tungkol sa paggawa ng kasalanan. Hindi porket hindi ka gumagawa ng kasalanan is hindi ka natutulog. Kundi ang pagiging manhid mo at manhid ko, walang malasakit, wala kang malasakit, wala akong malasakit, at hindi tayo gumagalaw para sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng spiritually asleep. Habang ang mga maraming tao pumupunta sa kapahamakan, namamatay, wala tayong ginagawa. Hello. Alam niyo po yung nangyaring shooting sa Tacloban? It's very heartbreaking na akala ng lahat ng magulang ligtas sila sa paaralan. Pero sa paaralan pala sila babawian ng buhay. It's just a simple morning, pumasok sa school, pag-uwi, patay na yung bata. 3, because of the shooting. Para tayong Kristiyano, para tayong mga fireman, mga tawag dito, bumbero, na hindi tayo dapat natutulog. Bakit? Dapat alam natin na meron tayong dala-dala, gamitin natin. Dapat kung may nagagawa tayo, may magawa tayo. Ganun po ang Kristiyano. Pag ang Kristiyanong tulog, walang nagagawa. Tama po ba?
Tingnan mo yung katabi mo, gising pa ba yan? Ate, galit ka ba? Hindi po ako galit. Compassionate lang po ako. Gusto ko lang po kayong sabihan. Kaya mga kapatid, sa oras po na para magasing tayo sa katotohanan na bawat araw may kaluluwang namamatay na walang pagkakilala sa Diyos. Hindi po natin alam ang buhay. Huwag nating hintaying mangyari ang trahedya. Tama po ba? Kailangan pa bang lumindol dito sa San Jose? Kailangan pa bang may masunog? Kailangan pa bang may mamarel para tayo ay gumalaw? Dapat po hindi na. Ito po yung panahon na tayo ay magising. Gawin po natin yung pinagagawa ng Diyos. Number two, paano tayo dapat mamuhay this time? Na may alam natin na we are so close. Na letter B, sabi niya, walk with spiritual clarity. Sabi niya dyan, let us therefore cast off every work of darkness. Hindi sapat na gising ka. Kapatid, maraming gising, tulala. Sino dito pag gising mo, tulala ka? Ang ending, isang oras na yung tulala mo, wala ka pa nagagawa. Sabi niya dito, kailangan malinis din ang buhay. Kapatid, ang urgency ng oras ay nangangahulugan na dapat tayong mamuhay ng malinis at naaayon sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kapatid, hindi lang dapat tayo mamuhay ng gising, pero may integridad. Dapat nakikita sa atin, Kristiyano ka sa loob ng bahay, Kristiyano ka sa loob ng corporate, ng trabaho mo, Kristiyano ka sa loob ng eskwelahan mo. Hello? Andyan pa po ba kayo? Ang bawat tao ay nanonood sa atin. Kung ang pangit ng testimony natin, mawawalan sila ng gana. Tama po ba? Alam niyo naman po nangyari ngayon sa Senado. Nakakainis. Nakakainis. Pero dapat yung inis na yon, dali natin yung inis natin na yon through our tuhod para ipanalangin ang ating ang ating gobyerno. Tama? Kaya po si Joel Villanueva, grabe. Tinutuligsa siya because of his integrity. Pero we don't know, only God knows what is the truth. Pero one thing, kailangan maayos ang testimony. Hindi lang po sapat na gising tayo. Dapat may ginagawa tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Pangalawang tanong, nasasagutin po natin. Number one, tinanong ko po sa inyo at sinagot natin, paano tayo mamumuhay habang tayo po ay nandito? Kapatid, wag lang puro simba. Siguraduhin mo spiritualidad mo. Siguraduhin mo may relasyon ka sa Diyos. Siguraduhin mo na nasa kalooban ka ng Diyos. Kasi nakakatakot ang panahon. Pansin nyo naman, di ba? Kanina, umaga, biglang umulan. Umaraw. Ngayon, ayan na naman. Ang paligid ay nagsasalita. Kristiyano, gising. Kristiyano, dapat magpakabanal. Pangalawang tanong, nasasagutin po natin sa umaga pong ito. As we enforce the kingdom of God, kailangan nating masagot ang pangalawang tanong. Number 2, anong kailangan mong gawin? What should we do if we see these things happen? Ano ang gagawin mo pag nakikita mo na nangyayari na? Yung deception na si Jesus ay nandyan, rumors of war nandyan na, famines nandyan na, earthquakes in various places nandyan na. And the Bible declares, this is the beginning of birth pain. Ibig sabihin, ate, may paparating pang mas maraming, mas matitindi. Opo, even ang bagyo po, even po ang El Nino ngayon. Dati El Nino lang. Ngayon po meron na tayong super El Nino. Yung El Nino na nga lang ang init na eh. Pero dinagdagan pa nila ng adjective na super El Nino. Ibig sabihin, may mas malala pa tayong mararanasan. Ang tanong, what should we do kung nakikita po natin ang mga nangyayari?
Hindi lang po tayo dapat magising. Hindi lang po tayo dapat na ito lang. But ito po yung pinaka-importante. Number 3, sabi niya dyan, work for God. Sabi mo, work for God. Sabi niya dyan, dun sa pangalawa, kailangan nating gumawa para sa Diyos. We need to win souls and make disciples. Matthew 28:19-20, hindi po mababago yon. Pag tinignan mo po ang Biblia natin, Matthew 24, binabanggit po doon ang lahat ng signs na si Kristo ay babalik. Pagdating ng 25, naranasan po ni Kristo ang kamatayan hanggang 26, 27. Nilitis siya. Pagdating ng 28, bago po siya umakyat sa kalangitan, ibinili niya po sa ating lahat. Sa mga disciples, go therefore and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you till the very end of the age. Kapatid, this is our main goal. Share the gospel. As we work with God, kailangan may mabahagi tayong salita ng Diyos. Kapatid, tingin po kayo sa akin. Tingnan mo yung katabi mo, gising ka pa ba? Sige, gisingin mo yung katabi mo, gising ka pa ba? Parang, hello? Sabi po niya dito, hindi dapat, sabi niya, we care about soul. Sabi mo, kaluluwa. Hindi po tayo, nakikita natin ang paligid. Mga kapatid, ang dami pong namatay. As of now, according sa mga, tawag dito, mga balita, sa Valenzuela po ang namatay na is almost 1,000 na. Dito po sa atin, 60 plus na po ang namamatay sa Mindanao. So imagine po, lahat ng taong yan, nang walang relasyon sa Panginoon, lahat po yon dediretso ng impyerno. Lahat po yon, saan mapupunta? Sa walang hanggang kaparusahan. Bakit? Hindi po tayo ang nagsabi. Ang Biblia po ang nagsasabi na ang hindi katuwaan ng Diyos, ang isang taong mamatay nang walang relasyon sa Diyos. Bakit alam ng Panginoon, wala na siyang magagawa pag namatay ang tao. Kaya habang buhay, hinahabol ng Diyos, nasa emergency room, hindi nalalagutan ng hininga, hanggat walang pumupunta na pinapatanggap yung tao. Why? God is not, sabi niya gano'n, hindi natutuwa ang Diyos na mamatay ang tao, na wala siya. Bakit? Kasi alam niya ang kapahamakan paparating. Kapatid, ganun din po. Dapat meron tayong ganong urgency na we need to work with God. We need to share the good news. We need to share the kingdom of God. And we need to care about the souls. Hindi po ang goal natin na kunin ang lahat. Ang goal mo lang, kung sino yung nasa paligid mo, yun ang kunin mo. Ate, ang hirap. O sige, pababain natin. Kahit isa lang. Sabi ng Biblia, isang taong maligtas. The Bible declares, libo-libong anghel ang nagagalak. What if meron tayong 200 dito? Kung nagtigi-isa lang tayo, may 200 kaluluwang matutuwa ang langit dahil may kaluluwang naligtas. Amen? Tingin po kayo sa akin. Kung magtatrabaho lang tayong lahat, mabilis po ang mga tao'y maligtas. Pero kung iilan lang ang magtatrabaho, mahirap pong gawin. Sabi po niya dito, hindi dapat nagpupunta lang tayo or nagpaplano tayo ng picnic sa loob ng gera. Kapatid, nasa gera po tayo. Ang gera po natin is all about life and death. Between the soul. Si Satanas, nagkukumahog na iiwin ang maraming tao. Kaya nga po, lahat na isinaksak ni Satanas sa gadget. He influenced young people, children, and even adults para pumatay. Kasi ang goal niya, yung taong mamamatay na walang Kristo, sa kanya yon. Kaya, ang soul winning, hindi po tayo nasa picnic or nasa park, nasa battleground tayo Kristiyano. Gusto ko po maintindihan mo na yung kasama mo sa bahay na wala pang pagkakilala sa Diyos, anytime, kunin ng Panginoon, alam po natin may kapahamakan. Tama po ba? Hindi po ito isang
condemnation, but ito po ay paalala. Sabi mo sa katabi mo, gising. Gumising tayong lahat. Ang kingdom ng Diyos paparating. Dapat yung kaharian ng Lord nag-e-expand through us. Tignan natin alam niyo si Jesus, maraming crowd, maraming tao sumusunod sa Kanya, pero magaling siya sa isa. Tignan natin ang story ng Samaritan woman. Napakagaling ng ating Panginoon. Why? Ang daming sumusunod sa Kanya. Pero alam niya kung sino yung pupuntahan niyang isang tao lang. One person na alam niya na ito po ay maliligtas. Sabi ng John chapter 4 verse 29. Tignan natin yung encounter nila. Sabi niya ganon dito, ang ganda ng encounter nila nasa well. Okay, ate may picture dyan. Nasa well sila, kukuha yung babae ng tubig. Kasi during po ng panahon nila, ang babae ang nag-iigib. Kasi ang lalaki ay nagtatrabaho. Gusto ko po i-context to hindi po yung panahon nila ay walang ginagawa ang lalaki. Hindi po, nasa work ang lalaki at ang babae sila gumagawa ng kanilang mga gawaing bahay. Yun talaga, hindi sila pwedeng, even po nito, itong senaryo na to, ang mga babae po ang nag-iigib. Okay? So dito nagsimula ang pakikipagtagpo ng ating Panginoong Jesus sa Samaritan woman. Hindi nila pinag-usapan ng religion. Bakit? Kasi po, Samaritana, si Jesus ay Hudyo. So during that time, hindi sila pwedeng mag-usap dahil meron silang culture barrier. So hindi pwedeng kausapin ng Hudyo ang Samaritano, pero brinake ni Jesus yung religion culture ng Hudyo at ng Samaritano. So nag-usap sila patungkol sa relasyon. The Samaritan woman ay ibinigay, tawag dito, nagkaroon siya ng kaliwanagan nung sinabi ni Kristo na ano yung reason bakit siya pumunta doon. Yung tubig. Doon sila, ang common ground nila is water. Sabi mo nga water. At doon nagsimula ang kanilang conversation. And that conversation lead na itong babae na ito ay nakilala ang Messiah. Na-encounter niya si Jesus. Just one person. Tingnan natin Sabi ng John 4:29, pagkatapos nito, sabi niya, "Come and see a man who told me everything I ever did." Kasi kwento niya uwi ka muna, sabi ng babae, sabi ni Jesus. Tapos yung asawa mo, sabi nung babae, wala po akong asawa. Tama nga'y sinabi mo, wala kang asawa. Doon niya na napagtanto na si Jesus is the Messiah. Kaya tingin po kayo sa akin, a simple conversation, a simple talk, hindi marami, isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Kinuha yung common ground. Ano yon? Water. Hindi uhaw dito si Jesus, pero alam niya yung babae, kailangan niya ng tubig. Tubig na nagbibigay ng buhay. Alam niyo po, ang ganda ng kanilang encounter. Itong babae na to, sabi ng verse 28, iniwan niya yung jar niya and bumalik sa kanyang bahay, sa kanyang syudad. Ano po nangyari? Pinagsabi niya yung naranasan niya kay Jesus Christ. A simple conversation, nagkaroon ng matinding impact. Kaya tingin po kayo sa akin, kapatid, hindi natin kailangan ng magarbong or maraming tao para makapag-share ng mabuting balita. It's just a one soul. Alam nyo ba yung halaga ng isang kaluluwa? Si Jesus Christ dito magaling. Kaya nga siya nagpunta ng Samaria. Kasi alam niya, itong babae na ito, it's the time for the Samaritan woman na itong babae na ito ay makakakilala sa Panginoon. Sabi niya ganun dito, ganyan ang epekto ng isang kaluluwa na nawin natin sa Panginoon. Si Jesus, uulitin ko, sumusunod ang maraming tao. Pero hindi lahat ng sumunod sa Kanya, nakilala siya at naengkwentro siya. Tama po ba? Sino yung naka-encounter? Yung sinadya niya. Her story wasn't just about her encounter with Jesus, but her story became a movement. Ate, bakit? Punta tayo sa John 4 verse 39.
Eto po, nagkaroon ng matinding impact yung buhay ng isang taong na-share ni Jesus. Sabi niya dyan, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus. Dahil sa patotoo ng babae, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Sabi sa English, the woman's testimony became a powerful impact para maraming Samaritano ang maniwala kay Jesus. Si Jesus ba, sinabi niya yung marami? Kinausap niya ba? Hindi. Ang focus niya lang, itong babae na ito. Pero yung babae na nag-iisa na ito, siya na yung gumawa para i-win ang buong town nila. The Bible scholar says na ang dami niyang na-win talaga. Hindi lang iilan pero yung buong town nila. It's just a one soul. Sabi mo, one soul. Kaya kapatid, wag nating minamaliit yung isa. Sabi niya dito, hindi isang testimony ng taong to, maraming naniwala. So, ganun din. Isang pagsasalita mo, isang pagbabahagi mo sa isang tao, it will create an impact. Sa mga estudyanteng naririto, hindi mo kailangan i-win ang lahat ng classmate mo. Isa lang. And malay mo, itong isa na to, ang magkaroon ng epekto sa buong classroom nyo. Mag-create ng impact sa buong school nyo. Mga young professionals, hindi mo kailangan maging broadcast to share your faith. It's just a simple kwentuhan, simple na pakikinig mo sa mga tao, sa tao na malapit sa iyo sa trabaho, it create an impact. Sabi po niya dito, kailangan lang natin maging tapat sa ating kwento. Ikwento mo ng buong buo. Huwag puro magaganda ikwento mo. Even yung lahat ng pangit na nangyari sa'yo, ikwento mo. Tapos tignan mo, ikwento mo yung ginawa na maganda ni Jesus sa buhay mo. Magugulat sila. Ganyan ka pala. Pero ang galing ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya tingin po kayo sa akin. Share your story kahit simple. Kahit feeling natin parang walang makikinig sa'yo, kala mo lang yon. But God can use your life to bring many sa maraming tao. Tingin po kayo sa akin. Hindi lang po ang Samaritan woman, even po yung natatandaan niyo po yung encounter ni Jesus Christ sa lalaking inaalihan ng demonyo, yung sa Legion, grabe po yun, tumawid pa si Jesus sa Gennesaret para pumunta sa isang lugar at i-win, i-deliver itong tao na ito. At itong tao din na ito, gusto din sanang sumama, Lord. Nung pinagaling na siya, Lord, sama na ako. Sabi ni Jesus, no. Kung ano yung nangyari sa'yo, ikwento mo. Kapatid, tingin kayo sa akin. After po ng kanyang deliverance, encounter sa Diyos, the Bible scholar, yung mga nakarinig, nakakikilala sa kanya, nung nag-share siya about kay Jesus sa Messiah, naniwala din. Bakit? Bakit po? Kasi nakita nila yung buhay na binago ni Jesus. Tignan mo yung katabi mo. May binago bang buhay yan? May binago bang buhay si Jesus dyan? Kapatid, tingin ka po sa akin. Sabi niyang ganon dito, it's about your life. Ang gagamitin ng Panginoon sa huling panahon na ito. Sabi po niya dito, minsan iniisip natin na, Lord, ang hirap. Katotoo lang, hindi po mahirap. Ang kulang lang sa atin, alam niyo po kung ano, yung motivation at the same time yung gawa. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka. Si Jesus po, winin niya, one woman at a well, and a town was transformed. Isang tao lang, hindi niya kinausap lahat. Isa lang. Nag-focus lang siya sa isa. And then bahala na, itong babae na to ginamit na para sa kanilang lahat. Pero alam niyo po ba, tingin po kayo sa akin, sa huling panahon po na ito, aside sa mga binanggit po natin kanina, ang dami pong mga senyales. Pero sa Matthew 24, doon din natin makikita, isa sa mga senyales na malapit nang bumalik si Jesus, ay ang pangangaral ng mabuting balita ay nag-i-spread na din. Ngayon po, inaabot na ang maraming lugar na hindi kayang abutin noon.
Kasi marami ng technology, marami ng means para abutin ang mga tao sa bundok, sa kabundukan. Why? Because the Bible declares, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, malapit na siyang bumalik. And one of the sign, yung preaching ng gospel ay lalaganap. Kaya mga kapatid, sa huling panahon po na ito, naniniwala po tayo na marami pong gagamitin ang Panginoon. Alam ko po, marami po sa inyo ngayon kinakausap ng Diyos. At hindi ko na po yon, wala na po ako doon, bahala na po ang Diyos sa inyo. Basta po ako, ang trabaho lang namin, sabihin sa inyo. Kung kinakausap na kayo ng Lord, huwag ka nang tumanggi. Sumunod na tayo. Pwedeng sa bahay, pwedeng gamitin tayo ng Lord sa school, pwede tayong gamitin ng Lord sa workplace. Kasi sabi ni Paul, sabi po niya dito, the night is far spent, the day is at hand, malapit na po ang panahon. Tapos na ang panahon ng pagkakatulog. Tignan mo ulit yung katabi mo. Maraming Kristiyano po sa panahon na to, casual na lang. Simba, uwi. Sorry po, hindi po ganun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay bigayan ng buhay. Amen? Na ikaw mismo gagamitin ka pa ng Panginoon sa marami. Tatanungin po kita, ilang buhay na ang nabago sa pamamagitan ng buhay mo? Mag-reflect ka lang po sumandali. Sabi niya dyan, the night is nearly over. Papalapit po tayo ng papalapit. Sa panahon na parang napuputol na or napipilas na ang bawat pahina. Ang tanong lang po sa atin ng Panginoon, kamusta ka na bilang Kristiyano? May nagagawa ka ba o may nagawa ka na para sa Diyos? Kung may nagawa ka na good, pero may magagawa ka pa. Amen? Sabi po niya dito, ngayon ang oras para bumangon at gumising. Hindi na po tayo panahon ng petiks, hindi na po tayo sa ganong panahon. Wala na tayo sa mode na ganon. Kasi po anytime, hindi natin alam ang oras. At even po, ang mga scientists nagsasabi, according sa studies, ang inaabangan po nila is yung lindol talaga na malakas. Kasi po ang lindol, hindi nila ma-detect kung kailan darating. Unlike ang bagyo, pwedeng ma-detect. Tama po ba? Malayo pa lang, nadedetect na siya kung siya ay paparating, magla-landfall o hindi. Pero ang lindol ay isa sa nakakatakot na phenomenon ng mundo. Bakit? Ito kasi hindi siya nadedetect. Anong oras tatama? Kailan? Saan? Walang ganon. Pag yumanig na siya, wala na yon. Yun na po yun. Kaya tingin po kayo sa akin, ito po ay isang paalala. Nasabing ganon dito, oras na ng ating pagbangon. Kailangan natin gumawa. Tignan natin yung mga tao na dapat pa nating bahaginan. Mabago sila, yung kingdom ng Diyos ma-transfer, ma-deliver sila mula sa kingdom of darkness into the kingdom of light. Sabi niya dito, ito na yung time na mamuhay tayo sa kaharian ng Diyos, sa liwanag na dala-dala po natin. Kasi marami po tayong, marami tayong mga tao, maraming tao ang nawawalan ng gana. Sabi po dyan, ngayon ang oras para bumangon, mamuhay sa liwanag at maglingkod ng may sipag. May sigasig. Kaya encourage ko po kayo, kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Tapikin mo yung katabi mo, maglingkod ka na. Sa anumang paraan. Sige, tapikin nyo po, gumalaw po kayo. Sige, galaw po kayo. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na. Kung hindi ka pa naglilingkod at wala kang planong maglingkod, kapatid, we are so, nasa time na tayo na konti na lang. Basta ang bilin lang po namin sa mga ayaw, iwanan po namin sa inyong simbahan. Okay, pwede po kayo magtago dito pag nag-rapture. Kaya lang po may CCTV dito. Mahuhuli din po kayo kasi lahat ng CCTV, connected dyan sa isa. Alam niyo po ba yon? Ang lahat po ng ating
mga gamit ngayon, CCTV and all, nakakonect po yan sa isa. Kasi isang araw gagamitin niya ng beast, ng Antichrist, ng beast, para i-detect lahat ng taong may tatak at walang tatak. Even po ang mga sasakyan ng mga hybrid ngayon, bakit sila mga electric? Kasi nakakonect po yan sa isa, na ang magkokontrol ay ang beast, na inaabangan po ng lahat. Pero sabi nung isang ni Ian Akda, nakakatuwa siya, sabi niya, hindi na natin kailangan malaman sino yung beast, kung sino yung Antichrist. Ang kailangan nating gawin, siguraduhin nating masasama tayo sa rapture. Kasi kung makita mo yung beast at yung Antichrist, manginig ka, iniwang ka. Lahat ng sinabi ng Biblia na the big one, yung malalaking tsunami, makikita mo. Kaya hindi po ito biro. Ang Kristyanismo na ginagalawan natin, ang pananampalatayang ginagalawan natin, ay hindi biro. Anytime, anywhere, pag tumunog ang pakakak, sinabi ni Jesus, kukunin ko na kayo, handa ka o hindi, kukunin tayo ni Jesus. At ang masakit, ang kukunin niya lang is yung nakahanda. Naalala niyo po yung 10 virgin? Yung 5 naghanda, yung 5 hindi. Saan ka doon? Kaya ito po ay paalala na, ate, meron pong paparating. This is the very big event sa buong Kristyanismo na inaabangan natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Tama po ba? Kaya po, hindi po natin kailangan na, ate, kailan mangyayari yung the big one? Kailan mangyayari yung malalaking tsunami? Ako po, ang confident ko ay ito. Salamat sa biyaya ng Diyos, kaya ako makakasama ng rapture. Kasi bakit? It's only by the grace of God, kaya tayo itatawid ni Jesus. Kaya lang, dapat may ginagawa din tayo. Dapat nag-e-effort din tayo. Dapat meron lang, hindi lang tayo tutulala. Hindi lang tayo tutungang at wala tayong gagawin. No! Dapat may gagawin po tayo para isulong ang kaharian ng Diyos. Pag uwi mo ng bahay, gusto ko po tanungin mo yung mga kasama mo sa bahay, ligtas ka na ba? Anak, ako yung anak ko, lagi naming inaano yung anak ko, anak, si Jesus ang tagapagligtas, na kailangan mo siyang tanggapin. Kasi anytime pag nag-rapture, sabay-sabay tayo. Wala pong kuryentihan. Kaya mga nanay, tingin ka po sa akin. Ito po ay paalala sa ating mga magulang. Pagdating po ng panahon, may rapture, dapat siguraduhin natin ang unang-una nating kasama, pamilya natin. Mga nanay, tatay na may anak, bata man yan, kabataan na, siguraduhin mo ang kaligtasan ng pamilya mo. Kaya po, dapat po tayong mga magulang, ang goal natin, pagdating natin, pag nagsisimba tayo, bit-bit natin mga anak natin. Alam niyo po, tinanim ng nanay ko sa isip ko, hanggat nasa poder kita, ako ang masusunod sa'yo. Kasi ano yun eh, pag sinabi ng nanay ko, magsisimba, magsisimba. Kahit ayaw mo. Kaya nga lahat kami nandito eh. Tama po ba? Pero yung anak natin na inaalaw natin, na hindi ako magsisimba, okay, sige. Kapatid, nakakatakot po yun. Dapat di po natin sila inilalagay sa sitwasyon na ang hirap na nilang pasunurin. Hanggat sumusunod sila, dapat pasunurin po natin sila. Ilapit po natin sila sa Diyos. Lalo po may mga anak na youth. Huwag niyo po silang pipigilan. Itulak niyo po sila papalapit sa Diyos. Hayaan niyo pong nasa simbahan. Kesa naman kung saan sa nagpupunta yan. Tama po ba? Mga nanay, mga tatay, gising pa po ba kayo? Kailangan po natin ito. Kung meron tayong unang-unang isisiran ng kaharian ng langit ay ang ating pamilya. Make sure po anak mo, asawa mo, mga nasa paligid mo, nanay mo, tatay mo, pinsan mo, kamag-anak mo, sila dapat ang mauna. Then, yung malapit na sa'yo, mga kaibigan mo. Sabi niya dito, we will create a powerful impact
kapag nakawin tayo ng isa. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari pag nawin natin yung tao na yan. Yang anak mo, yang pamilya mo na yan, pwede yang maging gamitin ng Panginoon for other people. Kaya sabi niya ganun dito sa huli, last na po ito, ngayon ang oras para tayo bumangon. Gisingin natin mga spiritualidad natin. Mamuhay po tayo na may kabanalan. Habang po tayo nandito, sabi niya dyan, at sa huli, maglingkod po tayo ng masigasig. Yung mga anak po natin, i-push natin sa Panginoon. Dalhin po natin sila sa Panginoon. Itulak po natin sila sa paglilingkod. Mamaya po, may ministry involvement. Hayaan nyo po sila. Kayo din po, mga nanay, mga tatay, eto naman po pakiusap namin sa inyo. Hindi porkit nanay ka na, at hindi porkit tatay ka na, wala ka nang gagawin. Kasi po ang ministry, hindi naman po ito isang linggo. Pwede ka mag-ministry sa trabaho mo, sa pamilya mo. Tayo mga nanay, ang ministry natin sa bahay. Monday to Friday, good. Pero ibigay natin yung Saturday, pag self, bigay nyo po. Pag linggo lalo, sa Panginoon po yan. Napagluto natin sila, nalinis natin yung bahay, napaglaba po natin sila, okay po yan. Dapat yan, kailangan maayos. Pero hindi po natatapos ang pagiging nanay natin doon. Gawin po natin na itulak po natin ang ating pamilya sa Panginoon. Mga tatay, tingin po kayo sa akin, okay po magtrabaho. Kailangan nyo po yan. Ako po inupush ko yung asawa ko, sige magtrabaho ka. Kasi wala tayong kakainin pag di ka nagtrabaho. Go! Supportahan nyo po. Sinusuportahan po namin kayo. Pero hindi lang po pagtatrabaho ang buhay nyo mga tatay. Meron po kayong unang-unang ministeryo ay ang Panginoon. Saturday, bigay nyo po ng time ang pamilya nyo, linggo, pagtas magsimba, pwede kayong lumabas, and then pwede pa po kayo ilang oras lang naman po tayo nag-i-stay dito. Iilan lang naman pong mga leaders ang nagmamaghapon. Pero dapat talaga ganon. Yun po ang kultura dapat. Ang linggo natin ay para sa Panginoon. May sumisingit pwede, pero dapat babalik. Kaya tingin po kayo sa akin, hindi po tayo dapat na itong panahon na to, hindi po pwedeng magtulog-tulog. Kamustahin natin spiritual life natin. Kamustahin po natin ang ating mga anak. Kamustahin natin ang mga asawa natin, pamilya natin. At sa huli po, sabay-sabay po tayo maglingkod. Pwede po ba yon? Paparating po ang ating training. May usbong training tayo at isang goal natin, isang kaluluwa. Ate, 3 gusto ko. Isa lang. Bigyan mo lang siya ng buhay mo, ng sarili mo. Impartan mo lang siya ng life. Malay mo itong isa na to at mag-create ng impact kung nasaan siya. Kung lahat po tayo dito mag-e-enroll ng usbong training, kung meron tayong 100, 150, plus ang kabataan, 90 or 100, magtigi-isa lang tayong lahat. Kaya po natin punuin yung kasunod nating, yung atin pong future worship center sa 3rd floor. Amen? Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Kaya po sa umaga pong ito, sa lahat ng hinahamon ng Panginoon, na magising sa lahat ng ating pagkakatulog, tatayo po tayong lahat. Let's all stand up. Gusto ko po kayong hamunin. Pero sino dito sinasabi mo, ate, ang hirap sa panahon na ito? Sino po nagsasabi, ang hirap maging Kristiyano sa panahon na to? Bukod sa akin, taas kamay. Pero may sinabi ang Panginoon, my grace is sufficient. Sabi ng Panginoon, sapat ang biyaya ko para itawid kayo sa paglilingkod. Sapat ang biyaya ng Diyos para itulak tayo ulit sa relasyon sa Panginoon. Sapat ang biyaya ng Diyos para makapagbahagi tayo ng kaharian ng langit sa maraming tao. Kaya tingin po kayo sa akin, sa mga hindi kaya, praise God. Kasi hindi talaga natin kaya. Kasi dahil lang sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay mukha tayo po'y pumikit? Let's meditate this word na pinag-usapan po natin. 2 tanong. Kung nakikita po natin ang panahon, ang sitwasyon ng mundong ginagalawan natin,
paano tayo mamumuhay? How can we live sa mundong ito? At pangalawang tanong na iniiwan ko po sa inyo, anong gagawin mo? Sana po'y napag-usapan natin, mag-end po tayong lahat. Na Lord, maglilingkod ako. Opo, hindi natin kaya, pero sabi ng Biblia, the Bible declares sa Corinthians, sapat ang biyaya ng Diyos para po gisingin tayo. Kung hindi mo na po alam kung nasaan ka spiritually, kung feeling mo at pakiramdam mo, patay na spiritualidad mo, bukas po ang altar. Lapit ka po dito. Sa lahat ng nangangailangan ng biyaya ng Diyos, sa huling panahon po na ito, para gawin ang kalooban ng Diyos, para gisingin ang kanyang kaluluwa, para gisingin ang kanyang spiritualidad. Sa lahat ng nangangailangan ng biyaya ng Diyos, bukas po ang altar. Lapit ka po dito at bibiyayaan ka ng Panginoon. Sabi po sa Hebrew, come into the throne of grace. Para po biyayaan tayong lahat, para lumakad tayo muli sa kalwalatian at kalooban ng Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat. Bukas po ang altar para hingi tayo ng biyaya. Alam niyo po, ako bilang nanay, nakakatakot po ang panahon at sitwasyon. Pero comfort po ako ng Lord. Sabi ng Lord, anak, sapat ang biyaya ko. Itatawid ko kayo para sa ginagawa nyo, para gisingin ang lahat ng spiritualidad po natin. Ulitin ko po, kung kailangan mo ng biyaya para itawid ka ng Panginoon, lumapit ka sa unahan. Lapit ka po dito sa altar. Lahat ng nangangailangan ng grace ng Lord, lapit po tayo. We need the grace of God. Ito po yung ibinigay ng Diyos. Tayo po ay nasa grace period. Kung si Satanas, ginagawa niya ang lahat para pabagsakin tayo. Sinasabi po ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng biyayang kailangan mo para itawid ka ng Diyos sa huling panahon po na ito. The Bible declares, mas marami pa tayong mararanasan, kaya kailangan natin lalo ang biyaya ng Diyos. Ayabakataraba kayaraba. Hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit, grace. Holy Spirit, grace upon grace. Nang di kayang tumbasa, Diyos ng katarungan. Sa lahat ng nangangailangan ng biyaya, lapit sa biyaya ng Diyos. Lapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Pinabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga Lapit sa lahat ng nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige lang po. God is here. The Spirit of God is ministering to you right now. Allow the Spirit of God. Arakatarababababa. Ayakatarababa shikarayara. Sige lang, kung di mo kaya, lapit ka lang. Okay yan. Lapit ka lang sa Panginoon. Kung di mo kaya, lapit lalo. Lapit, lapit sa Panginoon. Come into the throne of grace. Habang walang kakayanang masuklian ka ng Kung pagod ka na, sa lahat lapit mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking darong. kung hindi mo kaya bitawan ang kasalanan mo, bibiyayaan ka ng Diyos para bitawan yan at mamuhay ka ng may kabanalan. Niyakap mo ako
katuwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang O Diyos ng kakarunan at katuwiran, kahit minsan di napahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sustulang biyaya, Diyos ng katanunan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat Hallelujah. Rabba shikaraya kataraba. Rabba baba shikaraya rabba kaya rabba. Lord, shikaraya rabba kaya rabba. Rabba shikataya rabba. Receive the grace of God. Opo, di natin kaya on our own. Pero the Bible declares, His grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Diyos para itawid po tayo sa huling panahon po na ito. Tanggapin mo biyaya ng Diyos sa buhay mo. And let that grace push us through para magawa po natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Para ibahagi at ipalawak ang kaharian ng Diyos dito po sa lupa. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Holy Spirit, thank you. Thank you for your presence. Thank you for ministering to us. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa sukdulang biyaya, Panginoon. Hindi po namin kaya. Nakita po namin, Panginoon, mas marami pang paparating.
Pero sinasabi ng salita mo, sapat ang biyaya mo para itawid kaming lahat. Lord, I pray and we pray, datnan mo kami sa kalooban mo. Datnan mo po kaming nagmamahal at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, let your grace, Panginoon, push us through para mahalin ka lalo. Let your grace push us through para maglingkod kami lalo sa iyo, Panginoon. Para gawin ang kalooban mo, Panginoon. Let your grace push us through para mag-win ng mga tao. Lord, maraming salamat po. We are so grateful to have you sa buhay namin. Salamat sa kalakasan, salamat sa katugunan, salamat sa strength na binigay mo. Salamat sa bagong pag-asa na inilagay mo sa amin. Kaya kami magtutuloy. It's all by the grace and the mercy of our Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat po. We worship you, we honor you, we glorify your name. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede po ba nating bigyan ng hug?